Hello everyone, so yung topic natin for this video is all about ICT kill zones. Okay, included dito yung kill zones and silver bullet windows na topic natin. Okay, we're going to take a look. We have two different kill zones, yung para sa Forex kill zones and indices kill zone. Okay, so magkaiba yung time niyan. Pero yung Asia and London, same sila. Sa Forex, ang kill zone natin during New York AM session is 7 to 10. And yung sa London close naman natin is 10 to 12. Okay? Sa indices naman, ang ginagamit natin is Asia, London, New York AM, and nagkamali ako dito. New York PM to. Okay? So, New York AM is 8:30 to 11, and then yung London close naman is 13:30 to 16. Okay? So, ang gagamitin natin na time zone dyan is New York time zone as always. Kasi, para hindi tayo malito since merong daylight saving na nangyayari every year sa mga western countries, sa New York and sa mga European countries. Okay? Dito, hindi tayo nag-a-adjust ng time. So, meron tayong 1 hour difference na nagbabago pag may daylight saving sa mga western countries. Okay? So, bakit natin kailangan si kill zone? Kill zone, dyan dapat tinatrade ang mga intraday or day trading trades and mga scalping. Pag swing, pwedeng out of kill zone pero mas prefer pa rin yung inside during kill zones. Okay? And dun lang tayo mag-enter during intraday trades or day trading, and sa scalping during kill zone lang. Yun yung i-focus. Okay? So, bakit natin kailangan mag-focus, mag-trade sa mga kill zones? Kasi dito nangyayari yung volatility. Usually, yung mga outside sa kill zones natin, manipulation lang yung mga nangyayari. Okay? And usually din, nagko-consolidate tayo. Sa open, doon nagmamanipulate, pero sa mga outside sa kill zones, dyan yung mga consolidations. Okay? Dito pala, hindi ko ginagamit yung New York lunch. Meron din tayo kasing kill zone for New York lunch, pero hindi ko siya ginagamit. Now, sa indices, laging nagtatrade lang tayo during London, New York AM, and New York PM. Here. Okay? Sa Forex, pwede tayong mag-trade sa Asia if Asian pair yung gamit natin, like JPY, NZD, AUD, yung mga yan. Pero hindi natin sila iti-trade during London. Okay? Depende. If naka-pair ka, let's say AUD, Euro AUD, ganun. So, iti-trade mo siya sa Asia and London. Ganun. Depende sa pair. Okay? Ito naman yung silver bullet window time natin. I-discuss natin yan later. Pero as an overview, ito siya. Sa London, meron tayong silver bullet time, which is 3 to 4. And AM yan And then, using New York time zone. And then, New York AM is 10 to 11, while PM is 14 to 15. Yan. Diyan tayo nagtitrade ng silver bullet na model. Okay? Right. Now, punta tayo sa chart para ma-discuss natin yung one of the example. Start tayo sa indices, which is sa Nasdaq. Yun yung tinitrade ko for indices na yung Nasdaq natin. Okay? So, dito, sa example natin na to, meron tayong FVG na na-mitigate. Okay? So, ang ina-expect natin, ang next na target niya is yung swing high. Now, ang swing high nito, na ito is, tawag dyan is ERL. And then, itong FVG na to, tawag dyan is internal range liquidity. Ito, external range liquidity. So, ang ina-expect ko, most probably, pag meron tayong confirmation na nakita dito, aangat yung market until dito. So, ang pinaka-draw on liquidity ko is yung ERL. Actually, pwede rin natin maging draw on liquidity itong FVG na to. Pero, ang pinaka-main draw on liquidity natin is yung ERL na to or itong swing high na to. Okay? Now, didiscuss ko yung pwede natin gamitin na indicator later. Pero for now, focus muna tayo on how we can mark yung kill zone. Okay? Then next natin yung sa Euro USD. Okay. Una natin i-mark is yung midnight. Around here.
Mark natin yan para hindi tayo malito. Ayan. So, ayan. So, ano ba yung oras ng indices skill zone natin? Okay. 24 hours lang natin saglit to. Saan kasi yun? I forgot. Ito. Ayan. So, anong oras yung Asia kill zone? Around here. 20. Okay. Dito. So, start tayo. Kailangan i-zoom out natin. Wait lang. Meron tayong Asia kill zone. So, start natin dito. Okay. And then, hanggang anong oras yung Asia kill zone? Hanggang dito. So, yan siya. Okay, siya. Alright. Yan yung Asia kill zone natin. Color natin ng blue. Kasi gusto ko color blue yung Asia kill zone. And then yung London, anong oras siya? 2 hanggang 5. So, 2. It is good na i-mark natin yung mga yan para at least clear dun sa mga ano natin, analysis. Okay. Si London, dito. Hanggang 5. Yan. Si London, gusto ko dyan, color green. Okay, 2 to 5. Now, si New York AM. New York AM. 8:30. Saan yung 8:30 dyan? Here. Okay, hanggang anong oras? 11. Here. Okay, ayusin na lang natin. Hanggang dito. Gusto ko sa New York is, New York AM is color red. Yan, red. And then, sa London close, sa New York PM, para sa indices natin is 13:30 hanggang 16. 13:30 hanggang anong oras? 16. Alright? Yan, ganyan siya. Gusto ko dyan yellow. Okay, so yan. Pwede na tayong makapag-analyze like this here. Ito yung high ng Asian session. So, pwedeng hanap tayo ng entry dyan. Looks like magmamanipulate siya going lower. And then, meron tayong MSS dito. Entry sa mga FVGs dito. Or, maybe, right after here. And, yan, 1:2 target. Okay, pasok siya. Now, isa sa tip ko, hindi siya 100% na lagi nangyayari. Pero, ito yung most probable and high probability na nangyari. Let's say, si Asia, nag-reversal siya during London. Most probably, si New York AM, mag-aano yan, continuation. Kung titignan nyo, dito, Asia, manipulation, reversal, and then, dito, nag-continue lower. Right? So, yun, isa sa mga tip yan. Now, paano naman sa Forex? Punta tayo sa 15 minutes. Yan, mark natin yung midnight. Hanggang dito. Okay. Same pa rin yung sa Asia session natin or kill zone. Start tayo ng kailangan mukhang hindi napalitan yung dito. 20 hanggang 00. Okay, here. So, ayan si Asia. Ito yung high ni Asia. Ito yung low ni Asia. Color blue. So, anong oras naman si London? From 2 hanggang 5. Hanggang 5. Ito. Okay. Yan yung
kasi ito green. Yan yung London natin. Now, paano naman sa New York AM? Start tayo ng 7 hanggang 10. Yan, 10. Yan yung New York AM. Now, anong oras yung London close? Kadikit lang yan. 10 hanggang 12. Yan, London close. There. Let's say yellow. Yan siya. So, from there, makakabuo ka ng entry mo. Okay? So, paano naman yung sinasabi kong pwede natin gamitin na sa indicator? Here. Let's move here. Okay. So, paano tayo gagamit ng indicator? Open nyo lang yung indicators and then hanapin nyo si nakalimutan ko ICT, ito, TFO. ICT kill zones and pivots plus TFO. Meron na ako nakalagay dyan, which is this one. I-on lang natin para makita. Yan. So, paano siya isa-set up? Dito sa session, kasi yung limit natin dyan is 3 lang. Ngayon, pwede mo siyang i-adjust using this. 4. Magiging 4 na yung adjustment. Pero pwede mo adjust hanggang ilan na gusto mo. Pero for now, balik tayo sa default. Now, dito naman sa time frame limit, if let's say nasa 4 hours ka, wala yan kasi hanggang 1 hour lang yung nilagay ko na limit. So, meron pa tayong kill zone marking dito para doon. Alright? So, dito naman, always, America, New York time zone. Dito, label, gusto ko tiny. Alam ko yung default niyan is normal para hindi masyadong marumi. Okay? Tapos, pwede rin natin palitan yung ito. Like, ako, hindi ko ginagamit si lunch. So, tatanggalin ko si lunch. And then, ito, pwede mong adjust based dun sa time ng forex. Let's say, dito. Okay, mukhang mali ito. 30. Ang oras to? 8:15. Sige, adjust na lang natin. Parang mali ito. UTC minus 4. Yan, ensure nyo lang na UTC minus 4 lagi ito. Okay. So, yan, pwede nyo adjust based dun sa kung ano yung oras ng kill zones. Hindi na tayo mahihirapan. Okay? So, dito palitan nyo lang na London close if forex yung pair na gagamitin nyo. So, pwede nyo i-save dito kung ano yung default na gusto nyo makita. So, in here, yan yung gagamitin ko. Just lang natin to based dun sa tamang kill zone. Yan. New York AM high. Ayun. Hindi ko alam bakit 8:15 siya dito. Sige, i-explore na lang natin yan outside this session. Okay. So, dito, pwede mong tanggalin yung labels. Saan kasi yung ito? Pangit kasi, medyo marumi yung mga labels. Merong label yan dito sa mismo. And then, dito sa pivots, pwede mong palitan yung mga high and low and your AM low, your AM high. Pero pwede mo rin tanggalin yan if di mo siya kailangan. Like, if alam mo naman yung color na yun, na lang gamitin mo yung colors. Okay? So, yan. Mas madali na tayong makakapag-analyze ng market. Now, pwede mo rin i-adjust pala yung mga opens. Ito yung New York true day open, which is midnight open ng 00. Yan. Just ito. And then, pwede ka sa 8:30 open. Ginagamit ko rin yan sa analysis ko during 8:30 open dito. Yan. Reference ko yan sa power of 3. Now, kaya pala may drawing dito. Delete lang natin. Ayun, tama na siya. Palitan lang yung color nito. Okay. So, dito, pwede mo tanggalin yung labels. Ikaw, ano na lang dito. And then, dito sa timestamps, pwede kang maglagay ng silver bullet. Pwede gamitin mo yung silver bullet dito. Para at least hindi ka mahirapan sa reference mo na, let's say, magte-10 na to 11, makikita mo siya kaagad. Okay. Siguro, show tayo ng example ng analysis dito sa Nasdaq.
delete ko na to. Yan. Yan. Ito yung pinakita ko kanina na na possible. Aangat yung market. Tanggalin muna natin to. Possible hanggang dito sa IRL to ERL. Yan. So punta tayo sa lower time frame. Yan, meron tayong marking noong previous day. Yan, if makikita mo, na-mitigate yung BC. So IRL to ERL. Tanggalin na natin to. So wait tayo ng Asia session para sa next day. Oras na ba? Malapit na. Okay, move lang natin ng mabilis. Okay. So ayan. Ito yung Asian session natin. Ang in-expect ko dyan, i-manipulate yan si Asia kasi nagko-consolidate siya. Ayan, nag-manipulate na dun sa Asia. Now, ang gagawin natin is pwede tayong maghanap ng possible na reversal from this BC or IRL or FVG, bullish FVG dito. Get tayo ng confirmation. Ayan, makikita mo dito yung MSS natin, right? MSS market structure shift. Ayan, wala pa confirmation. Ayan, di pa siya nag-close. Ayan, nag-close na siya. Okay, nag-close na siya. So, pwede tayong maghanap ng entries dito sa mga FVGs na to. I-mark natin yung premium and discount here to here. Okay, mas okay mag-enter tayo below dito. Okay, so sige, mark na natin yung FVG dito. Possible entry natin is ito. I'm not sure if ma-mitigate, pwedeng hindi. Now, if maiwan tayo dito, pwede tayo mag-re-entry dun sa retracement dito. Okay, i-move lang ulit natin. So, yan. I think I will be more interested na dito. Kasi nag-adjust yung high natin na hindi pa nagre-retrace below. Pero kung titignan mo, meron ng dito, FVG. So, pwede natin entry dyan, dito. Let's say, yan, dito. Then, stop loss dito. And high. Mas ito. Yan. Draw on liquidity, yung high doon. Ayan, yung mga highs na to. Ayan, tignan mo. Okay. So, let's see. Okay, mukhang hindi na na-mitigate yung natin. So, pwede tayong maghanap ng entries dito. Yan. Ito, naiwan tayo dito. Ito yung sinasabi ko na merong times talaga na hindi nababalikan yung pinaka discount. That's okay. Pero kung titingnan nyo, pwede tayong mag-long dito. Right after confirmation ng CIST dito. Yung next candle dito. Which is here. Low. Yan. Profit tayo dyan. Now, based din dun sa previous na natin topic, which is yung OH o open low high close dito sa case na to kasi bullish tayo, nag long tayo below or medyo malapit dito sa may midnight open natin. Okay, delete natin to. Yan. Now, pwede din natin gamitin si standard deviation as your projection doon sa mga magiging target mo. So, pwede natin gamitin itong manipulation leg. Ito is consolidation, manipulation leg, going there, and hanggang dito. Okay? So, gamitin natin si standard deviation. Okay. Ayan, yung mga targets natin. Pwede maging target mo dyan is here. Okay? Let's see. Paangat. Ayan. Usually, marami tayong high probability na lagi nagre-reverse tayo dyan or retracement. Okay? So, sa nakikita ko, most probably, retracement lang siya and then, hit yung target natin which is yung 4. Yan, umabot na siya sa next day. Okay, pero mukhang may hit pa rin. Sige, tuloy na natin. Adjust na natin yung time para mas mabilis. Ayun, na-hit pa rin yung target natin which is yung 4 hanggang here. Okay, so ayun lang. I hope it's clear and you will find this really useful. And ito, part ng plan ko, yung pag-entry sa mga kill zone. Super importante yan. Huwag nyo nga alisin sa mga trade plans nyo. And yun lang. If meron questions, always ask. Chat lang kayo sa group natin. And then, yun lang.
Thank you so much and bye-bye.